Minsan talaga, mahirap maunawaan ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero kahit ano man ang mangyari, basta lagi mong tatandaan, maging matapang ka lang. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. Kaya dapat maging matapang at matatag ka. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang napakahabang gabi ang nagdaan. Tanghali na nang magising kami ni Brandon. Baka iniisip niyo na may nangyari. Siyempre wala. Nagkwentuhan lang talaga kami sa halos buong magdamag hanggang sa makatulog na kami. At eto, pagising namin, paglabas namin sa bahay nakita namin kaagad si Kiray na nakatingala sa puno ng langka. Uy, Kiray, ano ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba? Bestie, kakarating ko lang. At yung langka mo dito parang hinog na. Naamoy ko na eh. Talaga ba, Kiray? Wika ko kaya ito. Lumapit kami sa may papag. At naaamoy ko na din yung langka. Hinog na pala. Bestie, hinog na 'di ba? Excited na tuloy ako na makakain ng langka. Kiray, umakyat ka na sa langka. Tapos, kunin mo na para mabuksan na natin. Bestie, ano ka ba? Kita mo namang nakabestida ako. Ikaw na lang, dali. Kaya ito, di ko na pinatagal. Naghanda na ako ng lubid at sako. At ito, umakyat na ako sa langka. At ilang saglit pang nakalipas, naibaba ko na ang bunga ng langka. Alo, parang ang sarap naman yan, Apollo. Pang ilang bunga na ba yan? Hindi ko alam, Brandon. Basta madami ng naibungan langka na to. At sobrang tamis. Bestie, dito ba natulog si Brandon? Tanong ni Kiray habang nagbibiyak ako ng langka. Oo, Kiray. Bakit mo naitanong? Napakadaya mo naman, Bestie. Bakit kapag ako hindi pwede? Kiray, babae ka. Baka mamaya isipin ng tatay mo na nagtanan ka. Uy, Bestie, ayaw mo lang talaga. Ay, naku. Pero okay lang. Baka kasing mamaya kapag natulog ako dito gapangin mo pa ako. Yak, kadiri ka naman, Kiray. Baka ako ang dapat magsabi niyan. Baka gapangin mo ako. Bestie, visit ka talaga. Hingi na nga ako ng matikman ko na yung langka na binabantayan natin. Kaya ito, kahit kakagising pa lang namin, langka agad ang una naming kinain. At ito, nasa papag lang kami. Dito lang kami nakatambay. Mas maganda yung panahon ngayon kaysa sa nakaraang araw. At ito, sa paglipas ng mga oras, nagkukulitan lang kami ni Kiray. Habang si Brandon tawa ng tawa. At dahil hindi mainit ang panahon, naisipan namin na mamasyal kasama si Kiray.
naglalakad lang kami na magkakasabay. At eto, kahit saan kami makarating masaya lang talaga. Nasa gitna nga namin si Kiray habang naglalakad kami. At mula sa daang tinatahak namin, maraming mga alaala ang bumabalik sa isipan ko. Nagkakatinginan na lang talaga kami ni Brandon. Tapos, mapapangiti na lang kami. Kasi naman, iisa ang nasa isipan namin. Bestie, uuwi na pala ako. Baka hindi na muna ako magpunta sa inyo bukas. May lakad kasi ako. Okay lang, Kiray. Sige na, mauwi ka na. At magpaganda ka ng mabuti para sa lakad mo bukas. Eto, nang makalis si Kiray, naiwan na kaming dalawa ni Brandon na naglalakad dito sa daan, pabalik sa bahay namin. Apollo, alam mo, kahit nakabalik na ako, namimiss pa din kita. Brandon, ikaw din naman. Parang kulang ang bawat oras. Ang bilis kasi ng oras kapag magkasama tayo. Kagaya ngayon, takip silim na naman. Oo nga, Apollo. Ganon kasi talaga kapag masaya ka sa isang tao. Laging mabilis ang oras kaya walang dapat sayangin na sandali. Tama ka, Brandon. Tingnan mo yung takip silim. Napakaganda. Alam mo, gusto ko na kasing ganda ng takip silim ang mga buhay natin. Yung kahit malapit na ang gabi, lagi pa rin makulay. At laging mapapangiti ka kasi sobrang ganda sa paningin. Apollo, siguro kaya pinaglayo tayo. Kasi para maranasan natin yung mga bagay na dapat nating maramdaman kahit mga bata pa tayo. Tama ka, Brandon. At kahit napakatagal ng paghihintay ko, nanatiling naghihintay ang puso ko. At sa pagbabalik mo, parang natupad na lahat yung mga pangarap ko. Bakit, Apollo? Ano bang pangarap mo? Brandon, marami akong pangarap. At isa ka sa pangarap ko. Apollo, ano nga kasi yun? Ano ba ako sa pangarap mo? Habang nakatingin ako sa paglubog ng sikat ng araw, napapangiti na lang ako sa mga bagay na nasa isipan ko. Pangarap ko na nais kong malaman ni Brandon. Apollo, ano ba kasi yung sasabihin mo? Pwede ko bang malaman ang pangarap mo? Brandon, simple lang naman yung pangarap ko. Ang ibigin ka. At sa habang panahon, ikaw ay makasama. Matapos ako magsalita, hindi na sumagot si Brandon. Sa halip, hinawakan niya yung kamay ko. At eto, tinitigan niya ang mga mata ko. Kasabay ang isang halik sa labi ko. Parang sasabog ang puso ko dahil sa ginawa ni Brandon. At mula sa kanyang matatamis ng ngiti, naramdaman ko yung himig ng pag-ibig sa simoy ng hanging dumadampi sa aking pisngi. Apollo, may sasabihin ako. Alam mo,
Hindi ko na din talaga mapigilan yung nararamdaman ko. At ito na siguro yung tamang oras. Mahal kita.